Welcome back mga bossing sa channel natin. Habang tumatagal ay paganda ng paganda ang labanan sa Global Freeze. Bago ang lahat, nais ko sana na humingi ng suporta sa inyo at mag-subscribe sa ating munting channel dahil malaking bagay ito at tulong na din sa akin at sa aking pamilya. Tara umpisahan natin ang Global Freeze labanan ng mga malalakas. Hinawakan ni Zhang Yi ang door handle ng POB gamit ang kanyang kanang kamay, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Matagal na siyang wala sa lugar na ito, at wala siyang nakitang kasama niyang pumasok sa lugar nang dumating siya. Ngunit bakit lilitaw si Odebiao sa tavern? Ang patriarch ng pamilya si Odebiao, ay nakaupo sa sulok ng tavern, tahimik na umiinom ng nakayuko. May madilim na berdeng hindi kilalang likido sa baso ng alak. Wala siyang sinabi, na may mapurol na ekspresyon sa mukha, at dahan-dahang humigop ng kakaibang alak. Hindi kaya siya ang umatake sa akin ng palihim noon? Si Zhang Yi ay mayroon ng pagdududa sa kanyang isipan. Baka gusto niya akong patayin at kunin ang Spear of Longinus? Bagamat ang kanyang isip ay nasa estado ng pagkalito, si Zhang Yi ay hindi natakot sa sandaling ito. Inabot niya at itinulak ang pinto ng tavern, saka humakbang sa dilim. Matapos gamitin ni Zhang Yi ang Diyos ng kamatayan ng pag-ibig para pilitin na ibalik ang undead infant, gumuho ang espasyo ng buong lagusan. Ang lahat ng mga tao ay hindi maipaliwanag na umalis sa madilim na mundo at nahulog sa ibang mga lugar. Ang pamilya ay nasa isang kakaibang lugar sa oras na ito. Nakatayo sila sa isang berdeng bukid, tinitingnan ang lahat sa paligid nila ng seryosong mga mata. Ang berdeng kulay ay hindi damo o puno, ngunit sobrang siksik na tumataas na gas. Ito ay isang madulas na berdeng kulay at nagdadala ng isang malakas na lason. Sa sandaling makapasok sila sa espasyong ito, ilang miyembro ng clan ang aksidenteng nakapasok sa isang poodle at agad na napasigaw. Ang likido sa poodle ay madilim na berde ang kulay, na direktang kinaagnasan ang kanilang mga paa sa puting buto. Bukod dito, ang lason ay mabilis na kumakalat sa kanilang mga binti, at hindi nagtagal ang kanilang buong binti ay halos ganap na naging puting buto. Ang pamilya ay palaging pinananatili ang isang primitive na pamumuhay at sila ay bihasa sa lahat ng uri ng mga lason at mababangis na hayop. Nang makita ang eksenang ito, itinaas ni Kangshan ang sibat sa kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan at pinutol ang kanilang mga hita sa isang suntok. Tumalsik ang dugo at nakaligtas lamang sila sa pagkawala ng kanilang mga binti. Ang orihinal na mga binti ay naging mga buto at nahulog sa lupa. Hindi nagtagal, nabasag sila na parang salamin at mabilis na natunaw ng berdeng kamandad. Lumapit si Guanhai sa dalawang nasugatang tribesmen, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga lugar kung saan sila nasugatan, ipinikit ang kanyang mga mata at bumulong ng kung ano. Ilang saglit pa, ilang itim na baging ang lumabas sa kanyang mga palad at tumusok sa katawan ng dalawang lalaki. Hindi nagtagal, tumubo talaga ang mga nawalang hita ng dalawang tao. Ang lugar na ito ay puno ng mga lason, at maaaring may hindi kilalang mga panganib. Manatiling malapit sa akin ang lahat at mag-ingat. Ang pinuno ng angkan na si Odebiao ay may hawak na bone scepter sa kanyang kamay at tumingin sa paligid na may seryosong mga mata. Ang mga itim na shamanic anting-anting ay umaagos sa kanyang katawan, at siya ay tumutuntong din sa lason, ngunit ang napakalason at kinakaing unti-unting mga likido ay hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Mahina siyang umawit na tinatawag ang kanyang mga ninuno na gabayan sila. Sa mahiwagang sandaling ito, taimtim akong tumatawag sa ating mga ninuno sa pangalan ng aking bayan. O sinaunang kaluluwa na naglakbay sa ulap ng panahon, mangyaring makinig sa aming mga panalangin. Sa malawak na lupaing ito, ang ating mga tao ay nakakalat na parang mga bituin. Naway ibuka ng ating mga ninuno ang kanilang mga pakpak ng proteksyon, tulad ng isang matatag na hadlang, upang labanan ang pagsalakay ng lahat ng mga sakuna, ilayo ang ating mga tao sa sakit, at hayaan ang bawat buhay na mamuhay ng mapayapa. Ang daan sa unahan ay nababalot ng hamog at puno ng hindi alam. Naway ang karunungan ng ating mga ninuno ay tumagos sa kadiliman at gabayan tayo sa direksyon ng pag-unlad. Tayo'y humakbang ng matatag sa tamang landas, habulin ang bukang liwayway ng pag-asa, at tumungo sa kaunlaran at kapayapaan. Kami ay nagbibigay ng aming taos-pusong paggalang at ipinapahayag ang aming pasasalamat sa lakas na ipinagkaloob sa amin ng aming mga ninuno. Naway ang pagpapala at patnubay na ito, tulad ng isang walang hanggang apoy, ay maipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon at hindi kailanman mapapatay. Ang mga dasal ng shaman ay napakahaba,
at ang bawat shaman ay dapat kabisaduhin ang lahat ng ito. Ito ay tulad ng isang code upang makipag-usap sa kapangyarihan ng mga ninuno. Gayunpaman, ayon sa paliwanag ni Ling tungkol sa mga espiritu, ang komunikasyong ito ay maaaring hindi ang tinatawag na kapangyarihan ng mga ninuno, ngunit isa pang uri ng kapangyarihan ng pananampalata. Yan ang kapangyarihan ng pamilya D. Ang tunay na mga ninuno ay umiiral sa dugo ng lahat, na napanatili sa double helix na istruktura ng N. Matapos manalangin sa mga salitang ito ng pagpapala, hindi nagtagal ay naramdaman ni Odebiao ang puwersang gumagabay sa kanya. Ipinasok niya ang bone scepter sa kanyang kamay sa maputik at hindi pantay na lupa ng Laitian. Kaagad, isang itim na light curtain ang tumaas mula sa bone scepter at mabilis na lumawak na sumasakop sa lahat ng tribesmen sa gitna. Ang mga miyembro ng pamilya ay nakaramdam ng isang pagtawag at ang mainit na kapangyarihan ay nagpadama sa kanila ng kapayapaan. Sinimulan nilang kantahin ang sinaunang spell kasama si Odebiao. Pumili sila ng direksyon at nagsimulang gumalaw ng mabilis sa direksyon na yon. Ang bawat miyembro ng angkan ng A ay tumakbo ng buong bilis na parang leon sa parang. Hindi nagtagal ay nakita nila ang isang burol na tumataas sa ibabaw ng Laitian sa di kalayuan. Wow! Isang katakot-takot na tunog ng panaghoy ang narinig, at kasabay nito, ang nakapalibot na Laitian na lupa ay nagsimulang lumaki, na parang maraming pustuls ang biglang lumitaw sa isang masungit na mukha ng tao. Nang makita ng mga tao ng pamilya ang eksenang ito, walang takot sa kanilang mga mata. Sa halip, nag-aapoy ang apoy sa kanilang mga mata. Immortal Evil Infant, nahanap kita. Bumukas ang mga pustol sa lupa, at hindi mabilang na mga ghost walker ang gumapang palabas, naglalabas ng matinis na dagundong, at pagkatapos ay sumugod patungo sa kinaroroonan ng pamilya. Sa nakalipas na libu-libong taon, ito ang mga ghost walker na kinakalaban ng pamilya D. Dati silang lahi ng tao sa kontinente ng Africa, ngunit ang lahi na kinabibilangan ng munting multo ay inspirasyon ng kapangyarihan ng Mamon at piniling bumagsak. Sila ay orihinal na mula sa parehong angkan ng Yi clan. Ito ay tiyak na dahil dito na ang pamilya ay hindi maaaring tiisin ang kanilang pag-iral na humantong sa kanilang pakikipaglaban sa mga maliliit na multo sa hindi mabilang na taon. Ang undead na masamang sanggol ay ang kaluluwa ng mga nahulog na tao at ang kalooban na ipinanganak mula sa panaginip noong si Mamon ay nasa isang selyadong estado. Ang pagsasanib ng dalawa ay magbubunga ng napakalaking patay na sanggol na halimaw. Ang walang kamatayang masasamang sanggol at ang maliliit na multo ay ang mga mortal na kaaway ng pamilya. Dahil sa iisang pinanggalingan sila, pagkatapos nilang mahulog, lalo pa nilang kinasusuklaman ang mga tao sa ibabaw. Sa loob ng maraming taon, hindi sila tumigil sa pag-atake sa kanila. Ang pagpupulong dito ngayon ay nagpapaniwala kay Odebiao na ito ang ayos ng kanyang mga ninuno at ito ay tadhana. Dapat nilang alisin ang mga halimaw na ito na nagdudulot ng kalituhan sa prairie dito at para sa kabutihan. Itinaas ni Odebiao ang setro sa kanyang kamay ng mataas at sumigaw sa hindi kanais-nais na boses, ang mga espiritu ng ating mga ninuno ang gumabay sa atin dito. Misyon ng ating pamilya ay nasirain sila. Tapusin natin ang kanilang mga kasalanan ngayon at ipadala sila sa impyerno. Salamat mga bossing, mag-i-update ulit tayo pag may bagong update na naman. Sa mga gusto mag-request ng anime recap, ay comment lamang po sa ibaba para mapagtuunan ko ng pansin at mapag-focus na sa bagong anime recap.